Sa mundo ng gaming, kung saan ang bawat click at keystroke ay maaaring mga hulugan ng pagkapanalo o pagkatalo. Naglalaban ang style at performance sa isang kahanga-hangang pagpapakita ng kahusayan. Maligayang pagdating at welcome back kung saan magbibigay na naman ako ng idea kung ano ang pwede pang makapagpataas ng antas ng paglalaro mo. Samahan mo ako habang ibabahagi ko ang koleksyon ng gaming gears na hindi lamang nagpapataas ng iyong laro, kundi nagpapabago rin ito ng iyong gaming den into isang sanctuary na may kagandahang pang-minimalist. Pag sanctuary, syempre dapat white para pure. So big thanks to Asus ROG sa pag-send nitong lahat para naman syempre mapakita ko sa inyo. Kaya tapusin natin tong intro. Meron tayo ditong Asus ROG Harp Ace Aimlab Edition. Gaming mouse to. Napakita ko na sa inyo to dati, pero this time, Moonlight White ang kulay niya. Ito ang pinakamagaan na gaming mouse na available at the time of recording at least ng Asus. It only weighs 54 grams and it is wireless. This is intentionally made for FPS players since sila talaga ang nagbe-benefit sa mga lightweight na mouse. Aside sa weight, pag pumipili sila ng gaming mouse, kino-consider nila yung shape and size nito para ma-make sure nila na hindi nakaka-strain and nagkukos ng fatigue pag matagal na nilang ginagamit yung gaming mouse nila. Meron itong symmetrical shape which is left-handed friendly. Pero not totally since sa bandang left side lang siya merong side buttons. Kaparehas ng black model nito, light blue din ang color ng side buttons niya. Scroll wheel niya is translucent white which is ayang part lang talaga ng mouse ang merong RGB. Tama lang na hindi na sila naglagay ng RGB light dito sa may bandang ROG logo nila sa baba kasi matatakpan lang naman to ng ating palm pagka ginagamit natin, di ba? Therefore, sayang lang siya sa energy or sa battery. Naka-stamp lang yung ROG logo niya and yung Aimlab logo naman niya sa gilid is pa-mystery egg effect siya since parang sa ultraviolet lang niya gusto magpakita. Kailangan mo pang ilawan para talagang kitang-kita mo. Yung grips niya naman sa side is decent naman as in mararamdaman mo yung texture ng slanting rumble strips niya. Pero kung gusto mo i-level up yung grip feel nito, I would suggest na gamitin mo yung included grip tape niya dito sa box. Pagdating sa size, meron itong length na 5 inches. Uy! 2.5 inches width and height na 1.6 inches. Medyo malaki siya and bulky, pero dahil nga magaan siya, okay na okay pa din ang kanyang portability or travelability. Basta itabi mo lang yung pouch na kasama sa kanya. Tapos, nandito na din naman yung storage niya para sa 2.4G USB receiver niya. In terms of build quality naman ito, curious ako sa material na ginamit nila dito. Kasi magaan siya pero ang strong ng material niya. Kahit lakasan ko pa yung nanto din pag-grip ko dito. Wala talaga ako naramdamang pag-flex sa kanya. Sa left and right click switches niya, crisp to the feel naman, pero sometimes may stiffness ako naramdaman, especially sa mga clutch moments sa laro. Side buttons, maganda din yung quality, hindi nagwawabble, and maganda rin yung click feel niya. Design-wise, para sa akin, may small hands lang, mas bagay na bagay ito sa mga may medium to large hands. Na kamay, hands na kamay pa. Mapa fingertip, claw, or palm grip, sobra nang okay sa'yo to insan. Meron itong total of 7 buttons at ang 6 na inputs nito ay pwede mong maprogram via Asus Armoury Crate. ROG micromechanical switches ang nilagay nila dito sa left and right click ng mouse na to, which has 70 million clicks lifespan. It is pretty durable and have a really long lifespan, pero once na maabot na niya yung time na nagdo-double click na siya, hindi mo mapapalitan yung switch niya since it is not hot swappable. Yung stock mousepad niya naman is maganda ang gliding, though parang may mapifeel kang paggasgas or scratch pagka ginaglide mo siya. Since puti and gray nga din pala ang main kulay nitong mouse na to, make sure na palaging malinis yung desk or mouse area mo kasi habang tumatagal, nag-accumulate siya ng mga bagly. If ever naman mapudpud yung Teflon fit nito or gusto mo baguhin yung feel ng glide niya, pwede mo ilagay yung extra included Teflon fit niya na nandito sa box din. Included na din yun. Specs-wise, this mouse incredibly has low click and sensor latency. Meron siyang ROG aim point sensor na may up to 36,000 dpi resolution.
Though hindi mo gagamitin yon, pero may max speed siya of 650 inches per second with 50G of max acceleration. Tapos meron din siyang max falling rate of 1000 Hz, mapa-wired or 2.4G wireless correction. O nga pala, pwede mo siya gamitin in 3 ways. Pwedeng wired, Bluetooth, or yung 2.4G na may receiver. Sobrang na yung outstanding na accuracy ng tracking ng sensor na yan, insan. Kahit pamekas-mekas mo pa yung pag-mouse mo. Sabay na sabay yung galaw ng pagkumpas ng kamay mo sa movement ng cursor na nasa screen mo. Pero siguro, kaya gumanda ang experience ko sa mouse na to dahil siguro dito sa trophy na to. Ito yun, kung nakikita nyo. Ito yung trophy. Plaque to eh. Plaque of appreciation ng ROG. Ang laki eh. Babasagin eh. Di ba? Akala mo hindi mousepad? Mousepad yan. Sa bigat at laki na ito, pag binubuhat mo, akala mo meron kang recognition award. This is the Asus ROG Moonstone Ace L Gaming Mousepad. Sa tatlong gaming peripherals na nandito, ito yung hindi pang minimalist. Laki eh. 500 by 400 by 4mm ang dimensions nito. Itong top layer na to is made of tempered glass na may smooth matte finish para sa ultra smooth na pag-glide, habang yung bottom layer niya naman is made out of silicone so that intact siya and ma-friction sa desk mo para hindi talaga gagalaw pagka sobrang intense ng pagpwersa mo sa pag-glide mo ng mouse mo. 9H yung hardness ng tempered glass nito, so talagang scratch and wear resistant siya, but I don't know kung ganun din ba ang coating niya. Anyway, pag meron ka nito, para kang bumili ng ice hockey arena para sa mouse mo. Kasi super smooth siya eh. Di ba? So pag ito gamit mo, kailangan mo ulit mag-calibrate ng DPI and sensitivity mo kasi maninibago ka talaga dito. Para naman sa keyboard, ito ang compact keyboard ng ROG na kahit mura siya, wala pa din compromise pagdating sa specs. This is the Asus ROG Falcon Ace. Wide version ito ng Falcon lineup nila. It is a 65% layout and yung dimensions niya is mas maliit pa compared sa typical na 65% layout dahil they are using a non-standard layout sa bottom row. Medyo mahirapan lang mag-customize ng keycaps dahil doon. Pero para sa akin, okay lang kasi mainly for gaming naman mo siya gagamitin. Basically, kung ano yung specs ng Falcon NX, ay ganun din ang specs nito pero wired version siya. Meron pa din siyang keyboard cover na pwede mo din gawin patungan para mag-diffuse yung RGB goodness nitong Falcon. Yung signature touch panel sa top left ay customizable sa Armoury Crate nila. And dahil wired version siya, ano yung pilit nila dun sa wireless dongle slot nila dito? Eh di, etong dalawang USB Type-C port sa top left and top right and switch kung anong port yung gagamitin mo sa kanya. Bale, pwede siyang pang productivity din. Sabihin natin dalawa yung PC mo. Yung isa, pang gaming mo, then yung isa naman, company laptop na ginagamit mo. Siguro ang gist nila dito is para talagang spacious pa din ang desk mo kahit dalawa yung PC na ginagamit mo at the same time. Pasok naman tayo sa keycaps and switches niya. It uses a double shot PVT keycaps. Yung font niya para sa akin, nasa gitna ng simple and gamer. Pero mas okay na sa akin yung font na to compared sa gamer font nila dati. And we currently have the ROG NX Blue switch. From the feels nitong NX Blue, parang nakalub na siya kasi compared sa ibang clicky switch, mas magaan siya para sa akin and hindi siya straining. Available din naman to sa NX Red switch variant na mas favorite ko yun kaysa dito sa NX Blue. Yung stabilizers niya naman is plate mounted compared sa Falcon NX na Co-Star stubs. Unlub siya eh, hindi ko alam kung bakit. Pero pwede mo naman siya i-lub. Yun nga lang, kailangan nasa syringe yung lub mo dahil hindi siya hot swappable. Regarding naman sa RGB nito, pwede mo palitan yung mode and brightness niya by pressing the FN plus arrow keys. Or sa Armoury Crate, pwede rin para sa aura sync ng iba mong ROG peripherals and RGB lighting ng PC mo. Final thoughts ko dito sa keyboard na to is kahit may minor compromises siya, tulad nitong non-standard yung bottom row niya, solid choice pa din sa akin tong keyboard na to dahil mas mura siya compared sa Falcon NX. Nasanayan mo na rin sarili mo dito. Sa pagiging compact niya and sleek lang design niya dahil mostly for gaming mo naman siya gagamitin. Tapos yung switch niya is naka-factory lube na din. Kaya sulit na to its body. So, kung white ang style mo personally or naka all white yung gaming desktop mo,
These are decent choices para sa peripherals mo. Wala kang kino-compromise na looks and yung performance nandun pa din. Pero kung hindi mo masyado trip yung ma-RGB, pwede pa rin to kasi kahit puti sila, hindi gaano nakaka-distract yung illumination ng ilaw nila. Maganda yung pagkaka-diffuse. But take note na pagpipili ka ng ganitong color theme para sa gaming setup mo, i-consider mo yung kwarto mo, kung madali bang mag-alikabok or kung ano mang dumi. Kasi susceptible talaga sa stains ang ganito. And pag puti, matik yan. High maintenance yan. So, mas frequent na cleaning ay kailangan. So, para makip mo yung pagiging classy, dapat iwasan mo ang pagiging messy. Alright? So, that's it. If you want more videos like this, get subscribed, enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you, and GG.